Eto ho, mga boss. Ay, nasan ba yun? Ay, eto. Sorry naman. Eto. Malacanang, Robin Padilla, pakinggan mo si Atty. Claire Castro. Palasyo, nirerespeto ang desisyong ibasura apela sa interim release ni Digong. Kasi naiintindihan naman po nating lahat mga kababayan na kung bakit po nandoon ang dating Pangulong Duterte, although wala na po tayo na jurisdiction o wala na silang jurisdiction sa Pilipinas, pero nandoon pa din ang dating Pangulo. Dahil ho mga kababayan, ang kanilang inimbestigahan o ang dahilan kung bakit nandoon ay yung mga taon na kasapi pa tayo ng ICC. Marespeto nga ang ICC ho mga boss bakit? Tingnan nyo ho, hanggang saan lang yung kanilang i-discuss o yung i-hearing. Hanggang 2020 lang 2019 lang. Nirerespeto nila yung pagbaklas ni dating Pangulong Duterte sa ICC kasi natakot. From 2012 hanggang 2019 lang ho, mga bossing. Yung 2019 na pagkatapos umalis ng Pilipinas sa ICC, hindi na sinama nila yon hanggang 2022 na nakaupo pa ang dating Pangulong Duterte. Palasyo, alam din ho niyan mga kababayan. At sabi nga 'di ba nila hindi sila makikialam, rerespeto lang nila. pero mga boss, nako po, yung mga DDS galit na naman kay Bongbong Marcos sa ating Pangulo. Guilty man ang verdict, hindi pa din naman maibabalik ang guilty man ang verdict, hindi pa din naman maibabalik ang mga mahal nila sa buhay, kaya happiness nila makita ang penalty ni dating Pangulong Duterte, sabi ni Van G. Ngayon mga bossing, eto na, yan na. Siyempre, wala na tayong magagawa. Iyakan na lang yung mga DDS. Tingin ko ho, etong tungkol kay Bato de la Rosa naman ho, mga kababayan, naku po, mas lalong kakabahan ito. Oo. Mas lalong kakabugin ho ang dibdib nito, mga boss chief mo, sir. Bakit? Nako, Diyos ko. Biruin mo, yung interim release na hinihiling ni dating Pangulong Duterte, hindi na grant. So, ibig sabihin, mananatili ang dating Pangulo. Itong kay Bato de la Rosa, mga kababayan. So, malamang ang iisipin nito, talagang matutuluyan na din ho siya. No? Bato de la Rosa, susunod ka na. Sabi ni Representative Antonio Tino. Hindi na nga ho pumapasok to Bayad ho tayo ng bayad doon sa sweldo nito. Pero hindi na ho pumapasok sa Congress. Nagtatago na ho, mga boss chief mo, sir. Sa Senado. Tingnan nyo po, yung dapat mga ipagtatanggol niya na mga budget. Hindi niya na hindi niya na nagagawa yung kanyang trabaho. Napaka-importante po nun Department of National Defense, PDEA. Tsaka yung isa, National Security Council. Pero lumibad. Bakit Baka daw po. Baka matsambahan ni General Torre. No? Kasi sabi nga natin, mga kababayan, kung si Bato de la Rosa ay papasok doon sa loob ng Senado at tapos yung kanyang warrant of arrest ay isa-serve, ma-isa-serve pa din kasi more than 6 years ang pwedeng maging kulong ni Bato de la Rosa. No? At ang sabi, kapag ka 6 years pababa, hindi i-allow na arestuhin sa Senado. Pero kapag 6 years pataas, pwede. Kaya po, ayun, hindi magtiwala si Bato de la Rosa na na hindi siya maaaresto doon sa loob ng Senado, mga bossing. Sabi ni Bench, Bato, ikaw ang may kasalanan. Pangako ka ng pangako. Yan, tuloy, karma ka na. Ang tapang mo kasi. Oo nga, di ba? Paulit-ulit si Batorni. Lagi nga sinasabi ni Batorni na, ready na ako, I am ready. Laging sinasabi ni Batorni na, come on, Mr. Trillanes, make muddy. Diba? Sasamahan niya daw ang dating Pangulo kahit saan magpunta. Pero nasaan yung mga pangako na yon? Nasaan yung mga binitawang salita ni Bato de la Rosa na yon? Ngayon dahil ho dyan sa nangyari, mga kababayan, Sir Romy Escalerab Ros, Escalera Brothers pala yan, pinahirapan mo pa ako, dikit-dikit. Romy Escalera Brothers, no? Dahil nga yung naging desisyon kay dating Pangulong Duterte
lalo ho itong magtatago. Lalong kakabahan ho yan. Mas paiigtingin ni Bato de la Rosa yung kanyang pagtatago, mga boss. Di ba? Eh syempre ganyan, malupit pala ang ICC. Hindi pala basta-basta madadaan sa drama. Hindi pala basta-basta madadaan sa mga technical na mga ganyan. Sa Pilipinas, gumagana yon, di ba? Yung dadalihin mo sa technical. Kagaya ng impeachment ni Vice Presidente. Oh, may mga politiko tayo na kampi sa kanila, kaya ang ginawa nila is, ayun, hindi hinayaan na mag-proceed yung impeachment na ang tagal pong hinahanap, hinihintay ng mamamayang Pilipino na makita, malaman kung ano ang katotohanan doon sa mga kaperahan ng bawat Pilipino na ipinagkatiwala po kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero ano ginawa ng mga politiko na mukhang eto yung magiging ano nila, karma nila. Mukhang magiging karma ho nila nito, yung darating na Pasko. Madami po na magiging balita po pagpasok malamang ng Disyembre, mga kababayan. Arestuhan blues, kaliwat kanan. Yan po ang sabi ng ating ombudsman. Yan po ang sabi ni John Vic Remulla, ni Boying Remulla, bago magpasko. Di ba? At lahat ng nasasangkot dito sa flood control, eh ano daw ho, mga bossy, makukulong. Sabi ni Chi Villaruel, ang hindi mag-like Kulderoy ang betlo. Uy, grabe. Hindi. No, kasi yung ibang manonood natin, yung ibang mga nanonood sa atin, tulog na. No, dahil nga anong oras namin inilagay ito? Parang anong oras namin nilagay ito? Mga alas 8 yata eh. O alas 9. Eh kaso, kailangan kong puntahan yung anak ko at suportahan yung anak ko. Kaya, na-late tayo. Yung mga nag-aantay sa atin, natulog na po, mga bossing. Kaya ito iaano ko to bago tayo matapos. Ipa-plug ko to. O yan, mga kababayan, Birahan PH. Alam ko, in 20 minutes ay naka-live na po dyan si Banat Boy. Suportahan at nandun din po ako, manonood ako nung kanyang live, mga Boss Chief Amo, sir. Muli po, ako'y magpapaalam na. Magkita-kita tayo mamayang umaga. Hahabaan ko yung live mamayang umaga. Sama-sama tayo, okay? Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.